magtuloy-tuloy na to, at this is a good news para sa Team Daddy Frankie and even siguro sa iba pang mga charity vlogger. So okay itong latest upload ni Daddy Frankie, no, na kung saan sila ni Bandam mag-uusap, no, na title ng kanilang video na yon ay Bandam, hindi namin inaasahang magalit. Kasi diyan sa latest na yan, mayroon siyang mga nasabi kay Bandam na parang it seems, no, na they are working together with kung sino man yung mga sinasabi nating nagkakaroon ng challenges si Daddy Frankie, no? Parang ngayon nakikita natin, or ako, napansin ko doon sa vlog na yun, na parang nakikipag negotiate sila or mayroon silang mga inaayos na mga pakikipagtulungan, no, nung ahensya ng gobyerno natin, okay, para maiayos itong mga differences nila. Dahil na kung naalala ninyo, may mga content si Daddy Frankie na talagang nababanggit niya doon yung frustrations niya, no? Bukod sa talagang medyo challenging yung ginagawa niya ngayon because of yung lalayo, di ba? Nanduro na lahat sa poder ng kani-kanyang mga relatives, itong mga beneficiary niya, yung travel niya, no? Kasing malalayo nga yung lugar, hindi naman nasa isang lugar lang. Nakakatulad kung nandiyan sa shelter, di ba? Madali niya ma-access, madali niya makikita yung mga kondisyon nila. Pero despite of this, si Daddy Frankie ay patuloy pa rin na talagang hinaharap yung mga challenges kahit na medyo sumasama na yung pakiramdam niya, tuloy pa rin siya para lang huwag maantala yung pagtulong na ginagawa niya dito sa ating mga kababayan na kapusbalan. Okay? And we all know na ang isa sa talagang baga nakamonitor ay ang DSWD. Ano naman yun? Actually, I try to search for another agency of our government na talagang kumakalinga or tumitingin sa mga ganitong klaseng mga tinutulungan nila Daddy Frankie. DSWD is the one who's really in charge of this, no? Hindi naman sa inaano natin yung DSWD. When I check the website, no, okay naman talaga. Yung Facebook page pala nila, tinignan ko, talagang marami silang tinutulungan. And one of those, yung pinaka-active is yung 4-piece nila na yan. No? Tapos yung paabot nila ng mga relief goods, no? In fairness to them, talagang tumutulong naman sila. Kaya lang, kumbaga, yung tulong nila is may duration. I mean, hanggang sa pagbibigay lang ng relief, no, hindi siya nakatutok talaga sa katulad ng ginagawa nila dati. Now, if itong i-share ko sa inyo is really true, no, magandang magandang balita yun, no, dahil tuloy-tuloy yung magiging tulong niya. And I think, no, if you're still aware, isa sa mga content ko rin na nasabi ko na kaya siya bumisita kay Bench TV is, of course, mag-abot din ng konting tulong at the same time, diba, magtanong sa proseso. Dahil alam naman natin lahat na si Bench TV ay isa sa mga naging controversial dahil pinaksara ng pansamantala ng DSWD yung kanyang shelter, di ba? And yun nga, naayos niya naman. Kaya nakikita natin ulit doon sa latest vlog ni Daddy Frankie na nakabalik na sa kanya yung kanyang mga tinutulungan. Again, if that one was taken ngayon lang, no? Yung video na yon ni Daddy Frankie na nag-appear si Bench TV, no? Hindi na, kasi kung yan ay prior doon sa pagkakapasara ng DSWD, then mali yun, no? Mali yung video na yun, mali yung pagkaka-reaction ko to. That's why I always saying na if that one is the latest, no? After nung pagpapasara ng DSWD ng shelter ni Bench TV. Okay?
So, ang haba na sinabi ko. So, welcome sa akin channel. Kung bago pa lang po kayo sa akin channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. At pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa akin mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our section. Issue lang po tayo, walang personalan. At matuto po kayo mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihan fake news. Right? So, ito nga po, allow me to share yung part nung video na yon na nakaringgan ko na ba mukhang okay na yung nangyayari. Nagkakaroon na ng pagtutulungan between Daddy Frankie and I hope it's the DSWD na meron na silang coordination sa isa't isa. Okay, kung ano po yun, allow me to play that portion. Tayo po na yan. Ha? Hindi na, okay na, maayos na. Pati, kung tayo po na, okay na? Okay na. Usap na kami, tutulungan na nila tayo. Yung ba po na tutulungan? Opo, makikipagtulungan sila, makikipagtulungan tayo. Nag-meeting na kami. Meeting na. Okay, so, ayan, coming from Daddy Frankie, dahil kay Bandam, dahil sa pagtatanong ni Bandam kasi nakita niya si Tatay Calix, na sinabi ni Bandam na baka yan kukunin din kasi nga, di ba, nakita niya naman mga vlogs natin nila na kinakausap si Bandam na nakukunin na siya. So, in this video, na-mention ni Daddy Frankie na hindi na matutuloy. So, which means pati si Bandam and who's this? JR and Junjun, maaaring mag-stay na dyan dahil nakikipagtulungan na sila. Meron na silang coordinations. Diba? So, magandang balita yun na makikipagtulungan ng DSWD. Maybe, ganun din yung ginawa kay Bench TV. Kaya, magandang balita to. Diba? Dahil, kumbaga, yung problem ni Daddy Frankie. And I hope, sana, payagan pa rin, si Daddy Frankie na mag-stay yung mga beneficiaries na dyan. Okay? Para, kahit pa paano, malesen naman yung kanyang travel sa mahal ng gastusin. And may na-mention dito mukhang hindi natatanggapin ni Daddy Frankie. Opo. Tapos yung malok na pundo, bibigyan ka. Ay, hindi kasali yung pundo. Wala sa usapan yung pundo. May meeting? Oo. Tulungan tayo para hindi ka perapan. Ganun. Kasi alam naman natin, DSWD yan May pondo talaga ang DSWD, di ba? So, napagkit din ni Bandam. Husay talaga si Bandam, na wala kang itatago dito. So, nagkaroon ng pag-meeting. So, si Daddy Frankie and, for sure, yung mga taong pag sumisilip, nagpaparamdam sa kanya. So, ito para sa akin, good news ito. Good news ito. And I hope, as they work out yung mga bagay na kailangan gawin, tuloy-tuloy siya ng maayos, para sa mga beneficiaries na rin. Kasi, sino ba naman mag-benefits niya? Nanduro na ako na they are implementing the rules. Correct naman na. Totoo naman. Kaya lang, kumbaga, huwag nyo naman sobrang higpitan. Kasi, hindi pa naman talaga magampanan ng gobyerno, even 90% or 80% yung kanilang trabaho to support our unfortunate kababayan. Diba? Kaya sana naman, give some leniency sa mga katulad nila Daddy Frankie na talagang ang puso ay sa pagtulong. Hindi naman sila yung mga vlogger na mas inuuna yung revenue kesa sa pagtulong. And kasi may mga ibang nagsasabi na tinutulong nyo nga yung revenue ninyo pero 90% na pupunta sa inyo. I don't think na ganun naman yung nangyayari. I don't think so. Okay, sobra naman yun. Oo, kumikita sila pero tingnan nyo naman, di ba? Kung paano sila kumikita. Oo, may sponsor sila. Pero magkano lang ba yung binibigay ng sponsor? Basta mga pinapagawa nila na yan. At sinasabi naman ni Daddy Frankie yung mga amount ng mga sponsor. And for sure, may listahan sila niyan. For traceability,
and transparency ng ginagawa. Okay, so I hope no magtuloy-tuloy na to at this is a good news para sa Team Daddy Frankie and even no, siguro sa iba pang mga charity vlogger. So, baga wala namang bagay na hindi na pag-uusapan. So, nag-usap-usap and yung pondo na nabanggit ni Bandam, hindi naman makikialam si Daddy Frankie doon. So, kumbaga, ito, ano ko lang to, opinion ko lang to. Si Daddy Frankie ay tuloy-tuloy natutulong together with his sponsor, and if ever, no, mayroong collaboration between the government and Daddy Frankie, so their expenses is their expenses. Daddy Frankie's expenses is Daddy Frankie's expenses. No? Kasi si Bandam. Pero okay yung ginawa ni Bandam, no? Very good si Bandam. No? Kasi at least kahit pa paano nalalaman natin yung mga ganun pangyayari. And siguro dito, hindi siguro sinasadya, or kung sinasadya man ni Daddy Frankie, it's good. Diba? Kumbaga, kahit na tayo yung mga viewers lang, nandoon yung pag-aalala natin. Isang katulad ng kay Daddy Frankie, dahil nakikita natin yung kanyang sincerity in doing this charity sa ating mga kababayan. No? Kaya, it's a good news para sa akin. Sana magtuloy-tuloy na. Okay, so yan lang po yung gusto kong i-share sa content ko na to at hanggang dito lamang, maraming salamat.